Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Magandang gabi sa lahat at welcome ulit sa Debaters Convention. At October 5, 2021, meron na naman tayong magandang debate. Halos alas 11 na ng gabi, no? Tuloy pa din yung Debaters Convention. At topic natin ngayon, alin ang sulukot, ang Seventh-day Adventist o ang Islam? Ang affirmative natin, affirmative first speaker. I-edit ko kamaya. Ang first speaker natin si Fernando Camacho ng SDA. Negative naman si Ali Sultan ng Islam. At starting, explain muna natin yung ating rules. Meron tayong 10 minutes na unang pagpapahayag, first presentation, 7 minutes na first row, 10 minutes na rebuttal, 7 minutes na second row, 5 minutes. At ang ating standard rules in the convention, ayon ko lang, rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagot second sumasagot ng at least 3 seconds magsasabi na ang moderator. Categorical ang question, kailangan categorical muna bago magpanag ng lalampas ng hands. At ang admin at moderator ay sa seconds time na yan. Number 3 natin, kung categorical o hindi categorical. Next question kaagad, walang paliwanag. Number 4 natin, ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig affirmative, negative side at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano inilatag man. At rule number 6, makakatanggap ng 3 warning mula sa akin. Siyempre, may disiplina. Rule 7, out of the topic, not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no untrue attitude. Rule number 10, no objection. Number 11, respect the admin. At rule number 12 natin, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. At sumasang-ayon ba ang ating first speaker dito, Fernando? Yes, sir. Yes, sir. Sumasang-ayon po. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating second speaker, Bro Ali Sultan ng Islam? Yes. Okay, at tako tayo sa ating pagpapakilala muna. Bigyan ko ng at least 30 seconds na mapakilala yung ating bro. Kilala ka. Okay, isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Ang inyo pong malit na lingkod kay Kristo na siyang magdadala ng katotohanan ngayon, Brother Fernando B. Camacho Jr. sa panig po ng Seventh-day Adventist Church. Ako naman si ako naman si ating second speaker, pakilala ka. Ako po si Ali Sultan, tumitindig sa Islam. Ang layunin ko ay para maitaas ang Islam. Okay. Yan lang. At yun. Sana sila. Ako tayo sa first stand.
10 minutes sa unang pagpapahayag ng ating first speaker, Bro Fernando Camacho ng SDA. 10 minutes lang ba yan? 10 minutes lang tayo? Pang gusto nyo 15? Haba ba yan? Oo. Sige, 15. 15 tayo. So, 15 minutes para sa unang first stand ng ating first speaker, Bro Fernando Camacho. Your time start now. Okay, at isa pong mapagpalang gabi muli mga kapatid at mga kaibigan, maging dyan po sa ating pong mga kaibigang Muslim. Ano ho? At syempre sa pag-uusap na ito, ang tanging hangad at layunin ng inyo pong abang lingkod ay maluwalhati, maitaas at mapapurihan ang ating pong dakilang manlilikha. Pinasasalamatan din natin, bukod sa ating Panginoon, ang Debaters Convention na siyang patuloy na nagkikita sa mga ganitong uri ng mga gawain. Ano? At ngayon nga, ang oras dito sa akin ay alas 10:58. At nariyan pa ang Debaters Convention. At syempre kay kapatid na Russia na siyang matyaga, ano, na kumakatawan sa Debaters Convention at siya rin ang moderator at timekeeper sa pagkakataong ito. Pasalamat din sa atin pong mga kaibigan ngayon na nasa room, ang kapatid na Ben ng Patricianism, ang Pastor Wimpy ng Born Again, kapatid na Ezra ng Born Again, at ang aking kapatid sa pananampalataya, Rewel, at ang isang kapatid pa natin na Catholic, kapatid na Ryan, at si kapatid na Cal. Ayan, na ano bang samahan ni kapatid na Cal? Pangkalawakan kasi ito eh. At syempre sa atin magiging napakabait, no? At napakahusay na debatista ng Islam, si Imam Ali Sultan. Ayan. So sa pagkakataon pong ito, ako ho ay tatayo, no, sa panig o sa paksa na ang Seventh-day Adventist ay hindi sulpot na iglesia. Kundi na niniwala ako, base na rin sa aking mga sinagawang pag-aaral at pananaliksik sa Islam, na ang Islam ang siyang sulpot na pananampalataya. Ano ho? Ayan. Ano katunayan na ang Seventh-day Adventist ay hindi sulpot na iglesia? Una, dapat ho nating malaan, kapag sinabi pong Seventh-day Adventist, ito po ay hango sa kanyang katangian. Titulo na hinango sa kanyang katangian na naiparehistro noong 1800 sa pagkatinihingi ng pamahalaan. Yun pong Adventist, ang ibig sabihin ay naghihintay sa pagbabalik o sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi namang seventh day, ito yung mga taong nangingilin ng araw ng Sabat o ng ikapitong araw ng Sabat sa loob ng Sanlinggo. Kaya ibig sabihin, pag sinabi pong Seventh-day Adventist Church, sila po yung mga tao na nangingilin ng araw ng Sabat at naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kailan umiral yung mga katangiang ito sa isang mananampalatayang sa Diyos? Yan ho mga kapatid, umiral na ho mula pa sa lumang tipan. At kung mapapansin po ninyo ang Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3 ng Aklat ng Heneses, pagkatapos na likhain ng Diyos ang buong mundo, 10 ng tao, ang Diyos anya'y nagpahinga sa ikapitong araw na kanya itong binasbasan, pinagpala, pinabanal. Aling araw po ito? Yun pong ikapitong araw ng Sanlinggo, na sa panahon nating ito, tinatawag nating Saturday. Nasa ibang bersyon ng Biblia, yan po'y araw ng Sabado, hindi ho Biyernes. At yung terminong pagpapahinga dito, hindi nangangahulugang napagod ang Diyos, kundi dahil tapos na ang kanyang gawaing paglalang. Ano? Yan. So, dito ay makikita na natin na meron nang isinagawa o ginawa ang ating Panginoon na araw ng Sabat. Ang tanong, para kanino niya ito ginawa? Sinasagot sa atin ng Bagong Tipan, buhat sa Kapitulo 2, talatang 27
7 ng aklat ng Marcos na ang wika sa atin ay ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Kailan ho nagkaroon ng tao? Pagkatapos ng malikha ang buong sansinukob, ang buong daigdig. Ang sabi rito, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Sa makatwi doon sa Kapitulo 2:1 hanggang 3, ginawa ng Panginoon ang Sabat na ito para kila Adan at Eva at sa mga susunod pang mga lahi ng mga tao. Kaya dito pa lamang mga kaibigan, mga kapatid, naniniwala kaming sila Adan at Eva nangilin din po ng araw ng Sabat sapagkat ito ay ginawa ng Diyos para ho sa kanila. Ano? Yan. Ngayon, may paghihintay ba sila sa ating Panginoong Jesucristo? Meron ho mga kapatid. Kapag susubaybayan ninyo ang dako ng pag-aaral na ito sa aklat ng Henesis, mapupunta kayo sa Kapitulo 3, talatang 15, na yan ay tumutukoy sa pagdating o sa hula na mayroong Kristong darating. Ano ho? Yan. So sa makatwid, umiiral na yung katangian ng Seventh-day Adventist sa panahon pa ng lumang tipan. Anya lang, sa pagkakataong ito, hindi pa sila tinatawag na iglesia sapagkat ilang tao pa lamang sila. Dumating ang panahon mga kapatid, nang dumami na ang tao, tinawag na ho silang iglesia sa ilang. Na ang katangian pa rin yan, nangingili ng araw ng Sabat, naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan, ano ho? Ngayon, isa pa sa ipinaghihintay ng mga tao sa lumang tipan, mababasa po ninyo naman sa aklat ng Job, na hinihintay nila ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sa layuning gusto nilang makita ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang katawan. Kaya ho, ang Seventh-day Adventist hindi lamang umiral noong 1800s, ito po ay for the very beginning ng paglalang ng Diyos ay naroroon na po ang mga taong nangingili ng Sabat, naghihintay ng ikalawang pagparito, ng una at ikalawang pagparito ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya ho, kung sino ho ang sulpot, sa una kong tindig na ipakita ko sa inyo, umiiral na kami sa mulat mula pa. Ngayon, yun bang Islam, sila ba ay sulpot? Ang sagot ho natin, oho, sulpot ho sila. Bakit natin nasabing sila ay sulpot? Tandaan ho ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ang Islam po ay namayagpag lamang noong 7th century. Sa mga unang bahagdan ng mga taong ito, mula 6th century AD, pababa, wala hong namamayagpag na Islam. Ang tawag ho sa panahong yaan, pre-Islamic. Ano ibig sabihin ng pre-Islamic? Ang ibig sabihin po niyan, naunang pananampalataya bago lumitaw ang Islam. Ano ang pananampalataya noon nang wala pa ang Islam? Ayon po sa The Islamic Invasion sa pahina 51. Noon, maraming mga tribo. Isa po sa mga tribong ito, yung Quraysh tribe, na kung saan si Muhammad ay dito nabibilang. Dito siya sa tribong ito ipinanganak, na ang tribo ng Quraysh tribe ay isa pong pagan tribes, isang paganong tribo, sumasamba sa hindi tunay na Diyos. At ito pong Quraysh tribe, ayon po dito sa Islamic Invasion Confronting the World Fastest Growing Religion, ito po ay isang devoted na mananampalataya at sumasamba kay Allah. Sino ang Allah? The Moon God. Tingnan ho ninyo, ganito natin mababasa. The Quraysh tribe into which Muhammad was born was particularly devoted to Allah, the Moon God. Yung Allah na kinikilala ho ng Quraysh tribe ay yung Moon God. Dito ho nabibilang maging ang mga magulang niya. Kung titignan pa ho ninyo sa isa pang aklat,
sa Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, sa chapter 6, no, 406, ang sabi rito, yung kanyang ina, no, ay kabi-kabilang doon sa tinatawag na pananampalatayang pagano, isang kultong paniniwala. At dito inorient si Muhammad. Dito tinuruan si Muhammad at yung pananampalatayang ito na pagsamba kay Allah na isang moon god ay ipinamana kay Muhammad. Ipinamana ng kanyang magulang kay Muhammad. Yan. Ang tawag po diyan sa panahong yan, last 5 minutes. Pre-Islamic. Ngayon, nang isinilang na si Muhammad, dito na pumasok ngayon na si Muhammad, kinlim niya na siya isang propeta, at pagkatapos binura niya sa isipan ng kanyang makababayan yung paniniwala ng pagano. Nirevise niya ang teaching. Itinuro niya na si Muhammad ay hindi isang paganong Diyos, kundi tunay na Diyos. Tandaan ho natin, kailan po ito sinabi ni Muhammad? Nung lumitaw lamang si Muhammad. Pagkatapos na ito na tinatawag na pre-Islamic. Dito na rin lumitaw yung kanilang Quran, at yung iba pa nilang paniniwala. Ngayon, ano ibig sabihin? Pagkatapos ng pre-Islamic, sumulpot ang Islam noong 7th century. Bago ang 7th century, wala pong Islam. Ang tawag lang pre-Islamic. Sa panahon ni Muhammad, diyan lamang po sumulpot ang Islam. Kaya, sino ang sulpot? Yun pong Islam. Hindi po ang Seventh-day Adventist Church. At maliwanag din sa mga katibayan na akin pong binasa sa gabihong ito. Yan, mababasa rin po ninyo yan sa Encyclopedia of Islam sa chapter 1, 302. Ayan, na ang talagang sinasamba nila ay yung Supreme God na tinatawag na Allah na siyang niribisa ni Muhammad upang ialis sa tao ang paniniwalang si Allah ay isang Diyos-Diyosan ng mga pagano. At dito, maraming nabiktima si Muhammad. Isa na rito ang ating kausap, ang kapatid na Ali, kaya naninindigan siya na ang kanilang iglesia, na ang kanilang aral, ang kanilang pananampalataya, ay ipinagtatanggol niya. Pero ang totoo, yan po ay isa lamang sulpot na samahan ng pananampalataya na kung uuriin po natin, isa pa rin itong paganong paniniwala. Nakakatid pa rin ito sa isang paganong tradisyon, sa isang paganong practices, sa isang paganong paniniwala. Isang pananampalataya na sumulpot lamang noong 7th century AD. At hindi umiral sa panahon ng luma, bagong tipan. Kaya kung meron pong naunang pananampalataya, yun ay ang Seventh-day Adventist, hindi ang mga sulpot na kaibigan nating Islam. Sana kung may nakikinig sa gabing ito ng mga Islam, huwag po kayong magagalit. Kundi, tanggapin ninyo ang buong katotohanan, mga kapatid at mga kaibigan, na ang inyong pananampalataya ay isa lamang sulpot na pananampalataya. Ngayon, sapagkat nalalaman ni Muhammad yung katuruan ng mga Hudyo, katuruan ng mga Kristiyano, ay hindi niya matatakasan na bago pa sila sumulpot, may nauna na rin silang paniniwala na Trinity. Kinopya ng mga paganong pre-Islamic yung paniniwala ng mga tao ng Diyos tungkol sa Trinity. At yan po ay inilabas, at yan po ay paniniwala doon sa anak ni Allah. Na sila Al-Lat, Al-Uzza, and Manat. Ito po yung Trinity ng pre-Islamic. Na nung sumulpot si Muhammad, nagturo ng bagong pananampalataya, nireject niya ngayon yung Trinity ito. Pero hindi niya matatawaran, hindi niya mababago ang kasaysayan na may Trinity na silang paniniwala. Nirebisa lang niya nung isulpot niya ang pananampalatayang Islam. At alam ko, alam ng kapatid na
Imam Ali Sultan ang kasaysayang ito. Ano ho? Kaya kapatid na Ali Sultan, mariin kong pinaninindigan na kayo po bilang mga sa panig ng Islam ay isa lamang sulpot na pananampalataya na merong nauna pa sa inyo, yan ay walang iba kundi yung pre-Islamic na siyang gumagaya sa tunay na mga mananampalatayang nasa Biblia na ang katangian, nangingilin ng Sabat at naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag po yan sa atin pong tindig. At ito pa, noong wala pa, nung hindi pa sumusulpot noong 7th century ang Islam, wala pa hong Quran, wala pa hong nire-recite na Quran. Kailan lamang ito na nagkaroon noong pong pumasok na o sumulpot na ang Islam. Maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag, first presentation ng ating first speaker, Brother Fernando Camacho ng SDA. At sa mga bagong pasok sa ating live, ang topic pala nila na pinag-uusapan ngayon, alin yung sulpot, yung Seventh-day Adventist o yung Islam. So dako tayo sa 7 minutong pagtatanong. 7 minutes, bro. Ali, your time start. Question, bro, now. Walang tanong, nabanggit mo si Adam ay Sabadista. May mabasa ba sa Biblia na Sabadista si Adam? Yes, kapatid. Katulad ng aking binanggit, yung taguring Sabadista, yan ay hango sa katangian na nangingili ng araw ng Sabat. Marcos 2:27, nabasa natin na yung Sabat ay ginawa para sa tao. In short, nabasa rin natin na si Adan, si Eva, nangingilin din ng araw ng Sabat. Yan ang sagot natin sa maganda ninyong tanong. Ang tanong ko doon ay yung marinig ang pangalan ni Adam at Eva na sila ay nag-Sabadista. Kung ang hinahanap po ninyo word for word, wala nga kayong mababasang ganoon. Nang nakalagay, si Adan ay Sabadista. Parang ganito rin, wala ka ring mababasa ng word for word, si Adan hindi Sabadista. Kaya ang pagbabasa ng Biblia, hindi lamang titik sa titik, kundi maging sa espiritu nito. Yamang nabasa natin sa Marcos 2:27 na ang Sabat ay ginawa ng Diyos para sa tao, dapat mong unawain, ginawa rin ito para kay Adan. Question, nabanggit mo kanina na ang Diyos ng mga Muslim ay Moon God. Mayroon bang mga turo sa Islam tulad sa Quran, sa Hadith, na ang Diyos ninyo ay buwan, ang Diyos ninyo, ang sambahin ninyo ay buwan? Kung mayroon o wala sa Quran, mayroon o wala? Wala hong mababasa sa Quran sapagkat ang pananampalatayang Islam nang siya ay sumulpot, nirebisan niya ang mga turo ng pre-Islamic era. Kaya nang sumulpot ang Islam, binago niya ang kanyang mga aralin para hindi maging tunog pagano. Mababasa natin yan sa mga panlabas na katibayan bukod sa Quran at hindi maitatanggi sa kasaysayan. Nabanggit mo kanina ang Islam ay lumabas lang sa 7th century. Ang tanong ko, wala ka bang narinig na si Abraham ay Islam? Meron akong narinig. Tapos na ba? Oh, yes. Okay. Meron akong narinig ayon sa turo ng mga sulpot na Islam. Pero before 7th century, wala ho kayong mababasa sa alinmang pangkasaysayang aklat na si Abraham tinawag na Islam. Dahil wala pang Islam sa panahon yon. Ang panahon yon tinatawag na pre-Islamic era. Pag sinabing pre-Islamic era, wala pa ang Islam o bago lumitaw ang Islam. Kailan lumitaw? 7th century. Okay, ang tanong ko, sabi mo kanina, si Lot, si Uzza, si Manat ay mga anak ng Allah.
May mabasa sa Quran, wala bang nabanggit doon na ang Allah ay hindi nagkaanak? Mayroon o wala? Sa Quran na pinalaganap ng isang sulpot na pananampalataya, wala tayong mababasang ganun kasi nga nagrebisa ang pundador ng Islam. Pero sa isang bahagi ng Quran, isa sa membro ng tatlong yun nabanggit. Ulitin ko ang question. Wala ka bang narinig na talata sa Quran na sinabi ang Allah ay iisa, hindi ipinanganak, hindi nagkaanak? May narinig ka? Meron o wala? Meron nga po, ayon na rin sa mga pagpapaliwanag ng iba't ibang mga Muslim na ating nakakausap. Pero yan po kasi nga ginagamit ninyong Quran, hindi po yan umiral bago magkaroon ng Islam noong 7th century. Wala ring nagre-recite niyan bago pa ang 7th century. Kailan lamang po yan lumitaw? Noong 7th century. Okay. Ang tanong ko, si Ellen G. White, siya ba ang founder ng SDA? Hindi po, kundi isa siya sa mga founder. Magkaiba yun. Pag sinabing si Ellen G. White ang founder, lalabas na siya lang mag-isa. Pero pag sinabing isa siya sa mga founder, ibig sabihin, marami sila. Bakit siya napasama sa pagiging pundador? Sapagkat isa po siya sa mga pangunahin. Samantalang... Okay. Si Ellen G. White, siya ba ay propeta? Yes, kapatid. Naniniwala kami. Ang kapatid na Ellen G. White ay tinawag sa gawaing pagkapropeta. Hindi katulad ng mga sulpot na pananampalatayang Islam, hindi tinukoy sa Biblia na siya'y tunay na propeta, kundi isang bulaan lamang. Na siyang mababasa natin sa unang Juan, Kapitulo 4 at 1. Pero yung gawain ng propeta. Question, itong si Ellen G. White, taga saan ito? Bakit niya itinatag ang SDA? Taga saan siya? Siya po ay taga saan nga ba ito si Miss White? Check ko muna mamaya para hindi ako magkamali. Bagamat meron nang nasa isip ko. Pero doon sa sinasabi ninyong itinatag niya, mali ho. Hindi niya ho itinatag yung pananampalatayang Seventh-day Adventist. Next question. Tila isa siyang architect. Question, kaya kung nasabi na itinatag niya, kasi sinearch ko sa Google, 4 sila yung nakasulat doon, pero nangunguna si Ellen G. White. Time na. Time na, okay. Okay, so dyan natatapos ang ating unang pagtatanong. Siyempre, dako tayo sa ating second speaker sa kanyang 15 minutes na pagpapahayag patungkol sa topic na alin ang sulpot, SDA or Islam. Proceed, Bro Al. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Ang pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang, na siya ang Diyos ng lahat ng mga nilikha. Ang topic namin ay alin ang sulpot, Islam ba o SDA? Itong Islam ay hindi sulpot. Mali yung kanina sinabi niya lumitaw daw sa 7th century. Hindi yan lumitaw sa 7th century dahil yung mga unang mga propeta ay lahat sila mga Muslim. Nabanggit yan sa Quran. Kahit i-search sa Google, yung mga propeta ng Islam, lalabas doon yung 25 prophets. Nauna doon si Adam. Kahit i-search sa Google, who first prophet in Islam, ay lalabas doon si Adam. Kaya
Dati na ang Islam, nagsimula yan kay Adam. Kahit i-search sa Google, who built Mosque Kaaba, lalabas doon si Abraham. Kaya itong Islam, dati na ito, sa Quran, si Abraham ay isang Islam, Muslim, sa Quran 22:78. Maraming mga talata sa Biblia, lahat ng propeta, si Noah, si Moises, mayroon na yung mga kwento sa Quran. Kaya itong Islam, hindi ito baguhan. Tulad yung nabanggit sa Quran. Sa Quran 6:161. Sinabi ng Allah, sabihin mo o Muhammad, ako'y pinatnubayan ng Allah ng matuwid na relihiyon Islam, at yan ang relihiyon ni Abraham. Si Abraham ay Hanifa, sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos Allah at hindi siya kabilang sa mga nagtatambal. So nalaman diyan na ang relihiyon ni Abraham ay Islam, ay yun din ang kinopya o kinuhang relihiyon ni Muhammad. Kaya hindi sulpot, hindi ito itinatag ng tao, hindi itinatag ni Propeta Muhammad. Ang sulpot ay itong SDA dahil sinearch ko sa Google na ang founder ay si Ellen G. White. Apat sila yon, pero ang number 1 doon ay si Ellen G. White. Kaya naitanong ko rin sa kanya na umamin siya, sabi niya, si Ellen G. White ay kasama doon sa nagtatag sa SDA. Kaya ang sulpot ang SDA, hindi ang Islam. Ikalawang batayan ko na itong Islam ay hindi sulpot. Ito ay tamang relihiyon. Dahil itong Islam ay hindi ito nagtatambal. Ang turo ng Islam ay ang nag-iisang Diyos Allah. Turo ng Islam ay kilalanin, walang Diyos maliban kay Allah. Yung nabanggit doon na walang Diyos, ay nawala na yung mga Diyos-Diyosan, yung mga sinasabi mo kanina na mga rebulto ng mga pagano sa Makkah, si Manat, si Lat, si Uzza. Yun ang hindi matanggap ng mga Quraysh dahil hindi nila matanggap yung kalima la ilaha illallah, walang Diyos maliban kay Allah. Kasi pag sabihin na maliban kay Allah ay wala nang mga Diyos-Diyosan. Walang Diyos maliban sa isa. Maliban na lang kay Allah. Yan ang tindig ng Islam. Kaya walang pagtatambol sa Islam. Ang mali itong SD dahil ang paniniwala nila ay yung Diyos ay may kasama. Composed of 3. Co-equal daw itong Triune God, Trinity. Kaya pag bigyan mo ng kasama ang Diyos, ay pagtatambal na. Pag sabihin mo may kapantay ang Diyos, ay pagtatambal na. Kasi sinabi na sa Biblia, kanino niyo ako itutulad o iwawangis upang kami ay magkagaya. Doon yun sa Isaias, ibig sabihin, sinabi ng Diyos na bakit ninyo ako papantayan? Ang SDA, yung pananampalataya ng SDA, Trinity, pinantayan nila ang Diyos. Yung tatlong personal na yun, magkaiba-iba sila na magkakapantay-pantay na mga Diyos yun, Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu. Pagtatambal na yan, yung mga nagtatambal ay malaking kasalanan yan. Kasi sinabi ng Allah, innalladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Ang mga taong tumanggi kay Allah at yung mga taong nagtatambal ay sila ay ibubulit sa apoy sa impyerno. Kaya masakit yan. Ang sabi pa ng Allah, wala yusriku bihi shay'in ahada, huwag kang magtambal ng kahit isa man. Paano na? Yung isa ay dinagdagan mo, di sulpot ang ganyan na relihiyon kasi ang turo ng mga propeta, isa lang ang Diyos. Mula kay Noah, isa lang ang Diyos. Kay Jesus, isa lang ang Diyos. Sa Marcos 12:29, sinabi ni
Jesus. Ito ang mahalagang utos. Pakinggan niyo, Israel. Ang Diyos natin lahat ay iisa. Turo ni Jesus, iisa ang Diyos. Paano na kung sabihin mo may kasama ang Diyos, may kapantay, may iba pang Diyos? Malaking kasalanan yan. Nagtambal ka Kaya yan ang pananampalataya ng SDA. Alam ko yan, nakapagbibit pa tayo, yan ang pananampalataya niyo, Triune God. Pagtatambal na yan, mali kayo diyan. Kaya itong Islam ang tama. Ikatlong batayan ko, itong Islam ay hindi ito naggaya sa mga Hudyo. Itong SDA ay naggaya sa Hudyo kasi basahin ko itong ayat sa Quran na ang paggalang sa Sabado ay para lang yan sa mga Hudyo. Tapos, ginagaya ninyo mga SDA. Ito, basahin ko sa Quran 16:124. Sinabi ng Allah, katiyakan ginawa lamang ng Allah ang paggalang sa araw ng Sabat upang ibukod tangi ang araw na ito sa pagsamba para sa mga Hudyo na hinggil rito sila ay nagkakasalungatan sa kanilang mga propeta na pinili nila ang araw ng Sabat bilang kapalit ng Biyernes, na ang araw na ito, Biyernes, ay talagang pinag-utos sa kanila na igalang. Yung mga Hudyo, para lang yan sa kanila, yan ang pinili nila ang araw ng Sabado. Kaya mali kayo diyan. Kaming mga Muslim, hindi kami gumagaya sa mga Hudyo kasi yung mga Hudyo ay mga tumanggi din yan kay Allah. Tumanggi sila kay Allah dahil iba ang sinamba nila. Pinapatay pa nila yung mga sugo ng Allah, mga propeta niya. Maraming nabanggit sa Quran na mga gawain ng mga Hudyo, mga Swahilian. Kay Jesus ay nabanggit siya din sa Quran na nangangalandakan yung mga Hudyo dahil napatay daw nila si Jesus. Ngunit sinagot sila ng Allah ay hindi nila napatay at hindi nila naibaybay sa cross dahil ang napatay nila ay kawangis ni Jesus. Kaya yun ang nangyayari. Yung mga Hudyo na yan ang ginaya ng SDA. Kaya sinasabi ko na sulpot ang SDA dahil hindi naman para sa kanila ang sa Sabado, paggalang sa Sabado. Mayroon pa akong napanood sa YouTube yung nagtatalakayan ng Islam at pastor. Sinabi ng ustad na yon na balik Islam, sinabi niya dati daw siyang SDA. Kaya doon siyang umalis sa SDA dahil nalaman niya na ang Sabado ay para lang sa mga Hudyo. Naisip daw niya na hindi siya Hudyo kasi Pilipino siya, ay umalis siya doon sa pagka-SDA niya. Nag-Islam siya. Kaya kayo hindi kayo Hudyo dahil kayo ay Pilipino ay dapat hindi kayo maggaya sa mga Hudyo. Kaya yan ang tanda sa sulpotang SDA dahil hindi naman kayo Hudyo. Yan ay para sa Hudyo ang Sabado. Kasi ang kwento diyan ay isinubok yung mga tauhan ni Moises. Sinubok sila na huwag silang mangisda sa araw ng Sabado. Yung mga tao na yon ay sumuway pa rin sila. Yung mga sumuway ay naging mga unggoy. Yung mga sumunod kay Moises naniwala sa sinabi ni yung pagpigil sa kanila ni Moises ay iyon ang nakaligtas. Yon. Na ang tandaan doon ay yon yung mga Hudyo. Tinawag sa Quran na mga anak ng Israel. Ibig sabihin ng anak ng Israel o angkan ng Israel ay yon ay mga Hudyo yon. Kaya tayo
hindi tayo mga Hudyo, bakit pa tayo maggalang ng Sabado? Ngayon, kahit na mga isda tayo, hindi naman tayo magiging unggoy kasi hindi naman tayo mga Hudyo. Kaya yan, last 4 minutes. Ika-4 na batayan ko, tama ang Islam dahil itong Islam ay inangkin ng Diyos na relihiyon niya. Kapag yung relihiyon ay hindi inangkin ng Diyos, kung yan ay inangkin ng tao, itinatag ng tao, ay sulpot na yan. Ikatlong batayan ko, okay, ang mga verse na patunay ko sa inangkin ng Diyos, inna dina indallahil Islam. Katotohanan, ang relihiyon lang kay Allah ay Islam. Wa may yabtagi gairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man ang maghanap ng ibang relihiyon na labas sa Islam ay siya ay malulugi sa kabilang buhay. Hindi tatanggapin, malulugi siya, maimpyerno siya. Kaya kailangan gusto ko makalatag din ng aking katunggali na pag hindi ako mag-SDE ay maiimpyerno ako. Gusto ko din makalatag siya ng talata na gusto ko makalatag siya ng talata na yung SDE ay yun din ang relihiyon ni Abraham. Gusto ko makalatag siya ng talata na ang SDE ay inangkin ng Diyos. Pinili ng Diyos na relihiyon niya, yan ang ibinigay niya para sa tao. Ikatlong batayan ko ay itong Islam ay relihiyon ng lahat ng mga propeta. Nabanggit sa Quran, Quran 16:36, sinabi ng Allah, ang bawat panahon ay sinuguan ko ng mga propeta na sinasabi nila sa mga tao, sambahin niyo ang Allah at layuan ninyo ang pagtatambal, pagsamba sa mga rebulto, mga Diyos-Diyosan. Yan ang turo ng mga propeta na pinipigilan nila yung mga nagtatambal. Kaya nga si propeta Abraham ay winasak niya yung mga rebulto sa panahon niya. Ganon din si Muhammad, winasak niya yung mga rebulto ng mga pagano sa Makkah sa panahon niya. Dahil pinipigilan niya yung mga taong mga nagtatambal. Kaya yan ang batayan ko sa Islam, lahat ng propeta ay Islam. Kaya itong katunggali ko, gusto ko din makalatag siya ng verse na itong SDE, yung mga propeta ay sila ay mga SDE. Yan. Ika-6 na batayan ko ay itong Islam. Last 1 minute. Salamat, Brother Rasya. Itong Islam ay walang kolektahan ng pera. Tuwing may dasal sa Biyernes, walang kolektahan. Tuwing may ikakasal, walang kolektahan. Tuwing may namatay, walang kolektahan. Dito sa SDE, ay ang kamalian nila ay involved sila sa kolektahan ng pera. Kasi nakikita naman, nakatayo sila ng mga eskwelahan, mga hospital na sarili nila, mga simbahan nila, dahil involved sila sa pangulikta ng pera. Pag ganyan na relihiyon na involved sa pangulikta ng pera, ay yan ay sulpot na relihiyon. Pero itong sa Islam, ay yan ang relihiyon ng mga propeta. Isa lang relihiyon ng mga propeta, yan ang Islam. Hindi pwede marami kasi magdidebate sila. Kahit dumating sila sa harap ng Diyos sa araw ng paghukom, kung maraming relihiyon nila, ay magdidebate sila. Ngunit ang totoo, isa lang ang relihiyon nila, yan ang Islam. Kasi nabanggit sa Quran, sila ay mga Islam. Okay, salamat, Brother Rasya. Okay, so dyan natatapos ang pagpapahayag ni Bro Ali sa Islam. So dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro Fernando Camacho, 7 minutes, bro. Okay. Your time start now. Okay, so good evening kapatid na Ali. Magandang gabi din. So, ayon sa inyong mga ipinresent, pinatutunayan ninyo na hindi lamang 7th century lumitaw ang Islam.
At ano po sa inyo, sino sa mga propeta ng Biblia o saan mababasa sa Biblia na ang mga propeta ng ating Panginoong Diyos ay tinawag na ala ang pangalan ng Panginoon? Yung si Propeta Jesus ay ang tawag niya sa Diyos ay Allah. Kung basahin mo yung Arabic Bible, ay Allah ang nakasulat doon. Kaya yung pagtawag, di ba, mayroon siyang tawag doon na Ele, yun ay Allah, Allah. Okay, next question. Uulitin ko lamang, saang talata sa Biblia na tinawag na ala ang pangalan ng Diyos? Saan po yun? Yung binabanggit ninyo na yon? Sa Arabic Bible, yung Biblia na sa Indonesia at sa Egypt, meron silang Biblia na Quran. Ang pangalan doon na itinawag ni Jesus ay Allah. Time stop mo na. Ano yung objection mo na, per speaker? Yes, twice ko na kasi inobserbahan, ang tanong ko ay saang talata. Hindi yung mga version, kundi yung eksaktong sitas ng Biblia. Okay. Okay. So, yes. Ganito yung pagkakaintindi ko sa object ni Bro Fernando Camacho. Hinihingi daw niya yung talata. It means chapter and verse. However, wala naman tayong pilitan dito. So, tatanungin ko lang si Ali kung sasagutin niya ba chapter and verse or magne-next question tayo, bro. Isasagot ako. Okay, sasagot ka. 20 seconds, bro. Ang chapter ay doon sa Marcos. Ang verse ay 12:29 na yung ipinakilala ni Jesus na nag-iisang Diyos. O Israel, ang Diyos natin lahat ay iisa. Yun ay Allah. Kung basahin mo sa Arabic Bible ay Allah yon. Next question. Yung Allah sa... Okay. Tanong ko po, yan pong Mark 12:29, tungkol doon sa sinasabing Diyos na binabanggit ninyong ala, ito ba ay pangalan ng Diyos o descriptive term? O pangalan ng Diyos ang Allah. Yung sa Marcos 12:29 ay si Allah yon dahil nag-iisang Diyos ang Allah. Tapos yung ipinakilala doon ni Jesus ay nag-iisang Diyos. Pero mayroon ding mga talata sa Biblia na may anak ang Diyos. Iyon ay hindi Allah yon, yun ang Yahweh o Jehovah. Next question. Maliban sa talatang ito, mayroon pa bang ibang talata sa Old Testament naman tayo na yung pangalan ng Diyos tinawag na Allah? Yes, mayroon sa Arabic Bible kasi na-search ko pa yan. So doon sa Genesis, ang pangalan doon ng Diyos ay Allah. So Arabic Bible, yun ang Allah. Yan ang sagot ko. Okay. Okay, next. Next question. Okay. Naniniwala ka ba na bago na doon sa pre-Islamic era, yung tatlong anak ni Allah, si Al-Alat, si Allat, Al-Uzza, and Manat, ay tinatawag ding Trinity? Naniniwala ka ba dyan sa history na yan o hindi? Hindi ako maniniwala diyan dahil yung tatlo na mga malalaki, 360 idol yung mga sinasamba ng mga pagano. Ayun. Tapos ang malaki doon yung tatlo. Next yung okay. Next question. Kung hindi ka naniniwala na si Al-Lat, Al-Uzza, and Manat
bago ang Islamic era. Dito na nga sa pre-Islamic, hindi sila Trinity. Ano sila? Sila ay hindi sila tinawag na Trinity. Yun ang mga malalaking mga ribulto nila. Yung Manat ay doon yun sa Taif, mas malayo yun sa loob ng Makkah. Kaya nga hindi yun Next question. Tinawag na Trinity. Next question. Okay. Next question. So, dito sa Genesis chapter 26 verse 5. Tinatanggap mo ba na yung mga lingkod ng Diyos, sinusunod nila ang utos ng Diyos? Yes or no? Hindi ko po sasagutin yan dahil hindi ko naglatag ng tungkol sa Genesis. Next question. Okay. Next question. Next question. Okay. Revise ang tanong. Tinatanggap mo ba na yung pong mga lingkod ng Diyos ay sumusunod sa lahat ng utos at tagubili ng Diyos? Yes or no? Yes. Yung mga ibig sabihin ng lingkod ng Diyos, yan yung sumusunod sa kautusan ng Diyos. Alipin niya ng Diyos. Kaya yan ang sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Lahat ng utos ng Diyos, Next basta question. lang hindi Okay, next question. pagtatambal. Dahil sa sinusunod nila ang lahat ng utos, tagubili ng Diyos, tanggap mo ba na yung utos na ipangilin mo ang araw ng Sabat, sinusunod rin ng mga Hudyo? Yes or no? Yes. Tanggap ko na yung mga lingkod ng Diyos ay kasama sila sa Sabat. Katulad ko, ako ay lingkod ako ng Diyos Allah, ay pati Sabado ay sumasamba rin kami kasi araw-araw kami nagsasamba. Kasama din ang Sabado kasi kasama yan sa 7 araw. Okay. So dyan natatapos ang ating first stage ng debate, which is yung ating first cross at first stand. So dako tayo sa rebuttal. Bibigyan ko kayo ng 10 minutes lang dito sa rebuttal. At before that, syempre shoutout muna sa ating mga manonood. Meron tayong 13 plus live viewers. Kay Jonash, kay Richard, kay Enday De Los Reyes, kay Haribo Latip, kay batong nandito, si Jmar, ayan, shoutout sa iyo bro, si Ezra Ezekiel, at yun, dako tayo sa rebuttal. Mauuna ulit si Fernando Camacho dito sa kanyang 10 minutes na rebuttal bro. Your time start now. Rebuttal. Okay. At isang kakatuwang bagay mga kapatid, nang tinanong natin, lahat ba ng lingkod ng Diyos sumusunod sa utos, tagubili ng Diyos? Sagot niya po ay yes. So, at syempre, kabilang doon sa pagpapatibay na rin niya, yung pangingilin po ng araw ng Sabat. Pero wala kayong mababasa na iniutos na ipangilin araw ng Friday. Wala rin kayong mababasa na yung Friday, binasbasan, binanal, at ipinangili ng Diyos. Wala ho. Yan ay lumitaw lamang ng sumulpot ang mga Islam noong 7th century. Wala hong aral na Friday ang gagamitin para sa Panginoon. Yan, mula sa luma hanggang bagong tipan. Kaya dito lumalabas ho, talagang sulpot ho sila eh. Pero yung mga taong sumusunod, nangingili ng araw ng Sabat, umiiral na sa lumang tipan pa. Sapagkat yan ay katangian ng tunay na bayan ng Diyos. Kaya ang Seventh-day Adventist, hindi siya sulpot, kundi siya ay kabahagi ng naunang iglesia doon sa Old Testament. Ngayon, anong kaugnayan ng Seventh-day Adventist noong 1800s? Samantala, ang bayan ng Diyos tinatawag na iglesia ng Diyos sa ilang.
sa lumang tipan. Nakita ng Diyos na yun pong mga saserdote nito, no? Yun pong mga propeta nito ay laging nagkakamali sa kanilang puso. Lagi silang nagiging masuwayin. At dahil ang iglesyang yan nalulugmok na, nalulugmok na sa isang maling paniniwala na sinangkapan pa ng iba't ibang tradisyon ng mga matatanda, dumating ang kapanahunan, Galatia 4:4, ng ating Panginoon ay inilabas sa kapanahunan, itinayo niya ngayon ang iglesyang nadudungisan na sa lumang tipan. Kaya nang itayo ng ating Panginoon ang iglesia sa Jerusalem, doon sa Matthew 16:18, hindi ito panibagong iglesia, kundi itinatayo lamang niya yung iglesyang nadudungisan na sa bagong tipan, na tila baga ito'y babagsak na, ito'y kanyang muling itinayo upang maipagpatuloy yung dalisay na aral ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya maging sa bagong tipan, ang pangingilin ng Sabat, ang paghihintay sa ating Panginoon, ay patuloy na namamayagpag. Dumating din ang panahon alinsunod sa sinasabing ingatan ninyo ang iglesia ng Diyos sapagkat mayroong lalabas na mga mang-uusig. Dumating ang panahon, alinsunod na rin sa hula ng Daniel, Kapitulo 8 at Kapitulo 7, na magkakaroon ng tinatawag na Dark Ages, na sasagisag doon o kakatawan sa 1,260 mga araw o katumbas ay mga taon. Kung kaya't ang iglesia binigyan ng ating Panginoon ng 2 pakpak na agila na siyang binabanggit naman sa aklat ng Apokalipsis upang itago sa ilang na siyang kinakatawanan ng Europe noong araw. Pagkatapos nito, dumating na ang pagkakataon, alinsunod na rin sa sinasabi ng hula sa Kapitulo 8 ng Daniel na muling titipunin ng Diyos ang nalabi sa kanyang bayan. Bakit may nalabi? Sapagkat noong nagkaroon ng pag-uusig ang bayan ng Diyos, maraming bumalikwas sa pananampalataya. Maraming sumunod sa aral noong yung gumagapos na isang pananampalataya. Pero ito pong mga nalabing ito na tumakas sa ilang, muli po silang pinagsama-sama. Alinsunod na rin sa hula ng aklat ng Jeremias, sila'y dadami uli at magiging palaanakin. Sa pagkakataong ito, na hinahanap na ng batas panlupa na dapat maparehistro yung mga kawanian, o samahan, maging ng pananampalataya. Kaya ho, naparehistro yung pong korporasyon ng Seventh-day Adventist noong 1800s. Ayan. Hindi ito panibagong iglesia. Hindi si Mrs. White ang pundador, kundi isa siya sa mga pundador. At tumatayo si Mrs. White katulad lamang ng isang arkitekto. Wala siyang office, hindi siya ginawang president kailanman, o ni assistant president, wala siyang office kundi siya nananatiling tagapayo lamang, isang propetisa sa loob ng iglesia na siyang sangkap ng tunay na iglesia, Efeso 4:11. Nawala ito sa pananampalatayang sumulpot lamang noong 7th century, itong Islam. Kaya yun, nung Seventh-day Adventist, matagal na siyang umiiral. Hindi siya isang sulpot na samahan. Siya po ay nakabatay sa kasaysayan ng Biblia, sa hula ng Biblia, hindi katulad ng Islam. Walang inihula ang Biblia na may lilitaw, na tunay na samahang sa Diyos sa anyo ng Islam. Wala ho. Kaya nga, sila po ay lumitaw lamang 7th century. Yung mga pinagsasabi niya kanina, mababasa sa Google, ang may kagagawan din nun mga kapatid. Mga kapatiran din nilang pinaghanguan nun. Yun. Yun idinikit lamang din sa kanilang paniniwala. Pero ang totoo niyan, bago pa magkaroon ng Islam, ay namamayagpag na
o yung pananampalatayang pagano, no? Doon sa sinabi natin kanina, na si Allah ay kinikilala nilang Diyos-Diyosan, isang suprimong Diyos-Diyosan na mayroong 3 anak. Ayaw niya tanggapin, mga kapatid, na yung 3 anak ay Trinity rin. Nakita ko nakulang sa pag-aaral itong ating kaibigan, nakausap ngayon. Ngayon, nang nilabas po ang Quran na isang inimbentong kapahayagan di umano ng tunay na Diyos, makikita po ninyo sa 53 talatang 19, binanggit din si 53 talatang 20, binanggit din si Manat. Kaya lang niribisa na rito. Ang sabi na rito, ang iba pang Diyos-Diyosan ng mga paganong Arabo, pinatutungkol niya, niriribisa niya na nang sumulpot ang Islam, hindi sila sa pananampalatayang pagano. Kaya tinatanggihan ngayon ng ating pong kaibigang Muslim na yung 3 anak ay Trinity rin ng pre-Islamic. Palagay ko, kailangan hong magbalik-aral ng kaibigan natin tungkol dito sa kasaysayan. Ano po? Yan, kinopya ho yan sa pananampalataya ng mga Hudyo. Kaya nga, tawag nga dito pag tinignan ninyo yung mystical creature, yung origin of witchcraft, sinasabi rin si Al-Uzza, Al-Alat, si Allat and Manat, triple goddess of Mecca. Yan po yan At hindi lang yan, kulang na rin kasi yung aking oras, meron pa akong isang aklat dito na nagsasabing Trinity rin ang tawag sa kanila, at saka triod. Yan, pero next time na yan, mga kapatid. Ngayon, nung sumulpot na ang Islam, nang sumulpot ang pananampalatayang Islam nung 7th century, yan, mababasa po ninyo sa kasaysayan din na nagkaroon ng pagdededicate sa Diyos-Diyosang si Al-Uzza, na ito ay dinestroy naman ni Khalid ibn Al-Walid. Yan, nang makonquest nila yung Mecca noong January 730 AD. Katibayan lamang yung kanilang pinanggalingan, kasi yun ang namamalagpag, yung pre-Islamic sumulpot ngayon sila mula sa pre-Islamic. Binago nila ngayon yung kanilang paniniwala. Kaya lahat po ng kanyang binabasa sa Quran, sablay lahat yun. Kasi isa lamang yung inimbentong aklat ng sumulpot na pananampalatayang Islam. Hindi katulad ng Seventh-day Adventist na nanatili. Ngayon, kolektahan daw ng pera. Yung sa amin nakabase sa Biblia, 3 Gs ng Malakias. Yung sa kanila, ang tawag sakat, pangongolekta rin ng pera yon. Saan nakabase yung sakat nila? Sa kanilang inimbentong Quran. Pero wala ho sa Biblia. Kailanman ang propeta ng Diyos hindi tinawag na Allah ang pangalan ng Diyos. Wala ho tayong mababasa sa Old and New Testament na ang pangalan ng Diyos ay Allah. Wala hong ganon, mga kapatid. Turo lamang po yan ng sumulpot na pananampalatayang Islam noong 7th century. Kaya nga nang ginawa yung kanilang Quran nang hinukus-pokus ito nang dinoktor ito sinunog lahat, tapos gumawa ulit ng panibagong Quran. Tapos pinapalabas nila na yung original nasa mga pagtatago pa nila. Tinatanong natin kung pwedeng makita, hindi raw pwedeng makita. Ang klaseng pananampalataya ito. Samantalang inabutan na po. Salamat. Okay, so dako tayo sa pagtatanong. Second cross ng ating second speaker, Bro Ali Sultan. 7 minutes, bro. Ulit. Your time start. Now, tanong. Unang tanong, nabanggit mo kanina, walang, yung mga propeta ay wala silang aral na pagsamba ng Friday. May mabasa ba sa Biblia na bawal sumamba ang mga propeta sa araw ng Friday? Mali po
Hindi ko sinabi na walang utos na bawal sumamba ng Friday. Ang sabi ko, wala tayong mababasa na yung Friday binanal, binindisyonan at ipinangilin. Sapagkat ang utos, ang ipangingilin, araw po ng Sabat. Tungkol naman sa usaping pagsamba, Roma 12:1, lahat ng araw, minuminuto, dapat tayong sumamba sa Diyos. Magkaiba po ang pangilin at pagsamba. So, inamin mo na kahit Biyernes ay sumasamba yung mga propeta. Yes, kahit Biyernes sumasamba ang mga propeta, pero mapapansin ninyo, iba ang way of worship nila. Hindi katulad ng mga sulpot na Islam noong 7th century, nagsisimula sa patayo ang kanilang dasal, tapos ay yuyuko, tapos ay uupo, luluhod. Walang ganun sa kanila. Okay, ang next question ko, ang SDA ba? Yan ba ay may mabasa ba sa Biblia na sinabi ng Diyos, ang pinili kong relihiyon o ang relihiyon ko ay SDA? Mayroon ba? Wala po. Sapagkat ang relihiyon, iba po sa SDA. Yun pong relihiyon, mababasa ninyo sa Kapitulo 1 ng Santiago, mga talatang 26 hanggang 27, itinuturo ito o nasa loob ito ng pananampalatayang SDA mula luma hanggang bagong tipan na hindi itinuturo ng... So, question, sinong umangkin ng relihiyon niya ang SDA? Si Ellen G. White ba? Hindi po. Ang sabi ng ating Panginoon, yan po'y ipinagtatagubilin ng Diyos. Ang tawag ho riyan, kinatawan ng 3 sinugong anghel na mababasa sa aklat naman ng Apokalipsis. Kaya yan po'y nakakatig sa banal na kasulatan. Hindi katulad ng sulpot na Islam noong 7th century, walang hula ang Biblia na mayroong pananampalatayang totoo na nilitaw noong 7th century. Wala po. So, ibig mong sabihin, hindi inangkin ni Ellen G. White na siya ang nagtatag sa SDA? Hindi po niya inangkin na siya ang nagtatag. Si Ellen G. White ay tila baga isang arkitekto sa kanyang iglesia, dito sa iglesyang Seventh-day Adventist. Isa lamang po siya sa mga pundador na katulad po ni Apostol Pablo na nagtatag rin na tila baga isang arkitekto. Kaya nababasa naman natin yan sa aklat ng Biblia, unang Korinto 3:6. Question ko, bakit sinearch ko sa Google ay ang founder ng SDA? Apat yung nabasa ko doon, ang number 1 ay si Ellen G. White, kaya si Ellen G. White lang ang natatandaan ko. Bakit si Ellen G. White ang nangunguna sa nagtatag ng, nag-founder ng SDA? Sapagkat yun ang inilagay sa Google. Ikaw na rin ang nagsabi, isa siya sa mga founders at meron kamo pa siyang mga kasama. Di hindi talaga siya ang founder. Magkaiba kasi pag sinabi mong siya ang founder at saka isa sa mga founder. Isa sa mga founders. Ang pagiging founders ni Mrs. White tulad ng isang arkitekto, tulad ni Apostol Pablo. So, ngunit si Ellen G. White ay kasama doon sa apat. Siya ang number 1 na nag-founder sa Ellen G. White. Opo, pagdating po sa pagiging founder, wala po diyang una, pangalawa, pangatlo. Ang tawag po sa kanila, mga founders. Kaya hindi ko na alam kung nakasilip ka na ng rehistro. Sa rehistro, magkakasama yan sila. Siguro, nabasa mo sa talaan, doon sa Google, sa Wikipedia, diyan ka siguro naniniwala, hindi naman yan standard reference. Ang Wikipedia, hindi standard reference. Tandaan po ninyo. Question, palagay natin apat sila.
Pero kung yung apat na yon na mga founder ng SDA, kung ganun sulpot ang SDA kasi may tinatag may nagtatag. Tama ko, mali? Mali Tama? po. Sabi ko nga, si Mrs. White tulad lamang ni Apostol Pablo na nagtatag ng local church. Ano, mababasa po ninyo yan doon sa unang Korinto, Kapitulo 3 at 10 kung hindi po ako nagkakamali. Hindi siya nagtatag ng panibagong pananampalataya na Next katulad ng question. inyong iniisip. Question, may mabasa ba sa Biblia na si Noah ay SDA? Si Noah ay SDA? Oo. Oo. Yun pong letra por letra na inyo pong lumalabas sa inyo pong bibig, wala po. Pero yung katangian na kayo na mismo ang sumagot na yung mga lingkod ng Diyos, sumusunod sa lahat ng utos at tagubilin ng Diyos, kasama si Noah ron. E di sa makatwid, nangingilin din si Noah, alinsunod sa inyo ng magandang sagot kanina. Next question. Oh. Question, nalaman mo ba o narinig mo ba na sa panahon ni William Miller ay doon nagsimula ang SDA? Opo, hindi sa panahon ni William Miller, kundi sa panahon ng matapos si William Time na. Miller. Time. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang ating second cross ng second speaker at syempre dadako tayo sa second speaker natin sa kanyang rebuttal. 10 minutes ito, Bro Ali Sultan ng Islam sa topic na alin ang sulpot, Seventh-day Adventist or Islam. 10 minutes, bro, rebuttal. Pasok. Aking rebuttal. Itong ang pinagmulan ng SDA na ito ay panahon ni William Miller. Kasi itong si William Miller ay hinulaan niya, pinredict niya na October 22, 1824 ay babalik si Jesus. Ngunit hindi nangyari. Nung hindi natupad ay sinabi ni Ellen G. White doon sa mga tauhan ni William Miller, mali si William Miller dahil si Jesus ay doon pumunta sa hulilan sa banal na lupa na sanktuaryo ng Diyos. Kaya yung mga tao ay tumiwalag sila kay William Miller. Doon sila dumapig kay Ellen G. White. Doon nagsimula ang SDA. Doon dumami ang SDA. Kaya itinatag ni Ellen G. White. Sinerch ko pa sa Google ay si Ellen G. White ang nangunguna doon. Apat yung mga pangalan. Tingnan ko nga dito, baka naisulat ko yung apat na yon na founder ng SDA. Sige, ang importante, ang number 1 doon, si Ellen G. White. Yung ikalawa doon, pangalan, apelido din niya, White din. Yung dalawa doon ang hindi ko matandaan. Kaya yon itong SDA ay baguhan, sulpot kasi yon nang pinagmulan niya yung mga tauhan ni William Miller ay naagaw ni Ellen G. White dahil yung mga tauhan ni William Miller ay nawala sila ng tiwala kay Miller dahil sabi nila nagsinungaling ito. Na yung sinabi naman ni Ellen G. White ay doon sila naniwala. Sabi nila tama ka Ellen G. White. Kaya doon nagsimula yung Ellen G. White. Kaya dumami yung SDA. Ayan. Okay. Yung mga tanong ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, nabanggit mo tinanong ko sa kanya, si Adam ba, SDA ba siya? Sabi niya, walang word for word. Wala daw letra po letra na SDA siya. Meron siya mga dagdag. Doon sa pag-amin niya na walang mabasa na SDA si Adam, ay basag na yung tindig niya. Ang napansin ko rin na atake niya
ay ang dinidiyos daw ng mga Muslim ay moon god, astagfirullah. Walang ni isang Muslim na nakapagsabi na ang Diyos namin ay buwan. Wala. Kahit yung mga bata, babae, wala. Walang Muslim na sumasamba sa buwan. Mga haka-haka lang yan. May yan ay nababasa lang yan ng mga nagsusulat. Sinasabi nila na moon god ang Diyos ng mga Islam. Walang katotohanan yan. Wala. Mga guni-guni lang yan. Ay tinanong ko sa kanya, mayroon bang nabanggit sa Quran na ang Diyos ng mga Muslim o mayroon bang mabasa sa hadis na ang Diyos ng mga Muslim ay moon god? Wala naman eh. Wala siyang sabi niya walang mabasa. Umamin siya na walang mabasa sa Quran na ang Diyos ng mga Muslim ay moon god. Moon god. Yung atake niya, dumiritso yun sa kanal kasi hindi naman toro sa Islam. Walang mabasa sa Quran na ang Diyos ng mga Muslim ay moon god. Sabi niya, lumitaw ang Islam noong 7th century. Yun ang atake din niya. Tinanong ko siya, wala ka bang narinig na ang turo ng Islam ay tulad ni na Abraham ay Islam sila? Umamin siya, sabi niya, may narinig ako, pero turo ng Islam. Yun daw. Pero doon, umamin din siya na may nabasa na yung before 7th century ay mayroon ng Islam kasi Islam si na Abraham eh. Mayroon niya sa Islam eh. Yan. Okay. Yung kanina, atake din niya si Lot daw, si Uzza, si Manat ay mga anak daw ng Allah. Ayun ay mga haka-haka yan. Ay tinanong ko sa kanya, may mabasa ba sa Quran na ang sinabi ng Diyos ay siya ay walang anak? Na umamin siya, sabi niya, oo, mayroon sa Quran na ang Diyos ay walang anak. Ang Allah ay walang anak. Di kung ganoon, sinabi ng Allah, wala siyang anak. Bakit mo ipipilit na anak niya itong Lat at Uzza, Manat? Yan yung mga Diyos na sinasamba ng mga pagano sa Makkah. Yan yung winasak ni Propeta Muhammad, yung mga rebulto, Diyos-Diyosan. Yung mga Quraysh sa Makkah, mga pagano, ay hindi nila matanggap yung turo ni Muhammad na La ilaha illallah, walang ibang Diyos, walang dapat sambahin maliban kay Allah. Dahil hindi nila matanggap, dahil mawawala yung mga Diyos-Diyosan nila. Mawawala yung 360 idol nila na ang una doon ay si Lat, si Uzza, si Manat. Kaya hindi nila matanggap ang kaisahan ng Allah. Yan ang meaning ng tauhid. Walang ibang Diyos maliban kay Allah. Kaya hindi nila matanggap dahil sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya yan, sa Islam, walang pagtatambal. Mali yung akala niya. Sinabi pa niya, Trinity daw, si Uzza, si Lat, si Manat. Walang katotohanan yan. Ang Islam, walang kinalaman sa mga pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan eh. Yan ang ibinawal sa Islam eh. Huwag kayong magtambal kahit isa man. Bakit mo gigiita itong Uzza, Lat, Manat? Yan yung winasak ni Propeta Muhammad. Hindi umubra yung atake mo. Hindi, yung sinabi mo pa, atake mo kanina, sabi mo, sinunog ang Quran, hindi yan totoo kasi yung original ay nakatago doon sa asawa ni Propeta Muhammad na si Hafsa. Yung si Hafsa ay anak ni Umar
na andoon nakatago. Ang sinunog nila ay yung nanggaling sa mga iba't ibang mga lugar kasi mayroon pang mga Quran. Last 2 minutes. Mayroon pang mga Quran na galing sa ibang lugar tulad ng France. Gumawa sila ng peking Quran. Sabi nila ito yung Quran. Nalaman ng mga Muslim kasi memorya pa nila ang Quran. Yan ang himala ng Quran na madaling ma-memorize. Maraming mga hafiz. Kaya nalaman nila na peke yun ang sinunog nila. Yan. Yung sinasabi mo rin na sa Islam ay mayroong kolektahan ng pera na tinatawag na zakat. Yun ay hindi yun para sa simbahan. Yun ay para yun sa mga nangangailangan na mga mahirap. Ang kinukuliktahan ay yung zakat, ang inobliga doon ay yung mga may pera, yung may mga kaya. Pero yung mga walang pera, walang maibigay na zakat, ay hindi yun obliga sa kanila. Kaya hindi yun matatawag na kolektahan. Hindi yun obligado sa mga walang pera. Doon lang yun iniutos lang yun sa mga mga mayayaman. Kaya yan, hindi umubra yung atake mo na sinasabi mo na ang Diyos namin ay buwan. Sinasabi mo na may mga anak ang Allah. Sinasabi mo na Trinity din ng Islam. Sinasabi mo na sinunog ang Quran. Wala, hindi yan umubra. Kaya yan, itong ano ba yung mga sinabi mo kanina? Yung sabi ko, si Noah, siya ba ay SDA? Ang sagot niya, walang litrang 4 letra. Yung pag-amin mo na walang 4 letra, walang malinaw na SDA si Noah, ay basag ng tindig mo. Pero sa Islam, ang mabanggit ko na ayat, yung sa Quran 7:59, si Noah ay sugo ng Allah. Sinabi niya sa mga tao, sambahin niyo ang Allah. Kaya Muslim siya. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating second speaker, Ustad Ali Sultan ng Islam. At ako tayo agad-agad sa ating 7 minutes na pagtatanong. Second cross ng ating first speaker, Bro Fernando Camacho. 7 minutes. Proceed, bro. Okay. Bro Ali, ano ang ibig sabihin ng pre-Islamic era? Yung wala pang Islam sa panahon ni Muhammad. Dahil ang nadatnan ni Muhammad ay hindi na yon Islam. Hindi sila Islam dahil ang sinasamba nila ay mga rebulto. Ang malaking rebulto nila ay si Lat, si Manat, si Uzza. Yon ang tinatawag na Jahiliyah, yung mga panahon ng mga bangmang. Okay. Nang makita ni Muhammad na sila ay sumasamba sa mga paganong Diyos-Diyosan na binabanggit po ninyo. Ano ang ginawa ni Muhammad nang siya ay lumitaw? Ang ginawa ni Muhammad ay sinabi niya sa kanila na layuan ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung la ilaha illallah, yun ang turo ni Muhammad. Ibig sabihin ng la ilaha illallah, walang Diyos maliban kay Allah. Yun ang ginawa ni Muhammad. Next question. Okay, iwanan ko yan. Iwanan ko na yan. Next question. Tama ba yung narinig ko na sinabi ni William Miller na darating na ang Panginoon noong October 22, 1824? Tama ba yun? Tama yun. Dalawa ang napanood ko na balita na yon ang nangyari. Pinredict ni William na babalik si Jesus. Pero hindi nakabalik si Jesus. Kaya yung si Ellen G. White ay doon sumunod yung mga tauhan niya. Okay. Next question.
Anong samahan ng pananampalataya ang inaaniba ni William Miller? Hindi ko matiyak, ngunit ang narinig ko kay Reuel kahapon ay mga Orthodox daw yung mga tauhan ni William Miller. Ibig sabihin, Orthodox yung si William Miller. Yun daw ay nag-convert sa SDA. Kaya yun ang masabi, Orthodox. Next question. Okay. Next question. Okay. Sino ang kinakatawanan ng tatlong anghel na binabanggit sa Revelation chapter 12 verse 17? Ano ba yan? Revelation 14, I mean. Revelation 14. Andali check ko lang muna. Oo. Basahin mo muna kaya hindi ko memorya sa Revelation 14. Hindi, tatanong ko lang sa iyo. Ayan, chapter 14, verse 6 patuloy. Sino yung kinakatawanan niyan ng three angels message na yan? Pass. Question. Okay. Mayroon bang hula sa Biblia na mayroong lilitaw na Islam noong 7th century? Meron o wala? Mayroon. Doon sa Isaiah 29:12 ay nabanggit doon na naibigay ang aklat sa taong hindi marunong pumasa. Yung pagiging propeta ni Muhammad ay sinabi din sa kanya na bumasa ka dahil hindi siya marunong bumasa. Yon ang pag-umpisa ng Islam dahil naging propeta si Muhammad. Kaya hinulaan na sa Biblia na ihahayag ang Quran. Next question. Okay. Ito ba ay hula? Oo. Prophecy ba ito? O isa lamang itong statement na binanggit ni Isaias? Hula yan kasi sinabi na yung hindi marunong bumasa ay sinabi sa kanya, bumasa ka. Isinagot niya, hindi ako marunong bumasa. Yun yung si Propeta Muhammad kasi nagkatugma doon sa sinabi ni Anghel Gabriel na bumasa ka. Next Kasi sinagot niya, hindi ako marunong bumasa. Okay. Doon nagsimula ang Islam. Next question po. Dito sa talatang ito na binasa ninyo, hula ka mo ito para kay kinikilala ninyong propeta. Ang nagsalita po rito ay si YHWH. Sa ibang version ay Yahweh o Jehovah. Yan din ba? Yun pong yan po ba yung paniniwala ninyo na nahumula o nagsugo kay Muhammad? Yan din pong YHWH? Yes or no? Yung Isaiah 21:12. Time stop muna. Anong objection natin? Yes, ang tanong ko ay categorical. Okay. Kung yung YHWH din ba o Jehovah or Yahweh ang siyang nagsugo kay Moises ay kay Propeta Muhammad ayon sa Isaiah 29:12 hanggang 13. Yung YHWH din ba? Yes or no? Yes or no yung ating categorical dito, bro Ali. Sasagot ka ba sa categorical, bro, or magne-next question tayo? No, sasagot ako. Proceed, bro. 20 No. seconds. Si Yahweh ay hindi Diyos ni Muhammad. Pero kung yung tunay na Diyos ang nagsalita diyan sa Biblia, yung Allah, ay yun ang Diyos ni Muhammad. Next question. Okay. So, next question. Tinatanggap mo na si Jehovah
o Yahweh? Bilang pagkaklaro sa audience, siya po ba ang nagsugo kay Muhammad? Hindi si Allah? Yes or no? Hindi. Ang nagsugo kay Muhammad ay yes or no? No nga, no. Hindi si Yahweh ang nagsugo kay Muhammad dahil ang nagsugo kay Muhammad ay si Allah. Ngunit, yung tanong mo kanina na mayroon bang hula sa Biblia Time. na darating ang Islam, ay yun ang sagot ko. Okay, time na. At dyan natatapos ang ating second stage. Rebuttal at second cross. So, bago natin punahan yung ating conclusion, gusto ko munang i-shout out na yung mga nasa live, nagising pa. Meron tayong 14 live viewers. Sir Moderator, wala po bang very good? Siyempre, very good yan. At teka lang ha, naglolo ko yung ating Facebook. Tingnan ko ulit. Oh, very bad. Very bad yan. Okay, Very shout bad. out muna sa mga nasa loob din, yung mga nagpuyat. Ito si Ty Ben, si Bro Ruel, si Ezra, si Riowel, si Rod, si Pastor Wimpy. At teka lang. I think meron talagang problema sa Facebook. Tapos kahapon pa to eh. Shout out kay Jmar, kay Inday de los Reyes, kay Haribo Latif, kay Ian Zakir Aziz. Yan, shout out sa iyo. Tsaka kay, hindi na lang siguro ako magbabasa ng comment. Kay Antuken, ayan, Antuken, tapos yung comment niya, good night. So, shout out din kay, yun. So, tuloy tayo mga kapatid at dako tayo sa conclusion natin. Meron tayong 5 minutes dito. Mauna syempre yung ating second speaker, Bro Ali Sultan. 5 minutes para sa yung final conclusion. Alin ang sulpot? Isdeo Islam. Pasok, bro. Conclusion, hindi sulpot ang Islam dahil itong Islam ay hindi itinatag ng tao. Kasi nabanggit sa Quran na si Muhammad ay sinunod niya yung relihiyon ni Abraham. Ang sulpot itong SDA dahil inagaw ito ni Ellen G. White, yung mga tauhan ni William Miller. Sinabi ni William Miller, October 20 to 1824 ay babalik si Jesus. Ngunit dahil hindi nangyari, ay sinabi ni Ellen G. White, mali si William Miller. Naniwala naman yung mga tauhan ni William Miller. Kaya yan, si Ellen G. White, sinerge ko pa sa Google, siya ang nagtatag ng SDA. 4 sila yun, pero nauna si Ellen G. White. Kaya sulpot yan, baguhan baguhan. Ikalawang batayan ko ay itong Islam ay tama ito dahil ang turon niya ay nag-iisang Diyos. Samantala ang paniniwala ng SDA ay triune God. May kasamang Diyos. Kaya hindi pwede lagyan mo ng kasamang Diyos kasi nakapagtambal ka niyan. Ikatlong batayan ko ay itong SDA ay sulpot dahil nabanggit sa Quran na ang Sabado ay para lamang sa mga Hudyo. Yung nabanggit niya kanina, atake din niya sa Islam. Kailangan na dipinsahin ko yun. Yung sinabi niya, walang aral daw sa mga propeta na Friday. Pero itinanong ko sa kanya, bakit? Bawal ba sa mga propeta na sumamba sa araw ng Biyernes? Umamin siya, sabi niya, pwede naman sumamba yung mga propeta sa araw ng Biyernes. Hindi pa rin umubra yung atake niya sa Islam. Yung mga atake niya kanina, mga nabasa ko yun. Yung pagsasabi niya na moon god, hindi yun umubra. Yung pagsasabi niya na may mga anak ang Allah, hindi yun umubra kasi nabanggit sa Quran, hindi nagkaanak ang Allah. Wala yun. Kaya, ang sulpot ang SD, dahil yung Sabado ay ginaya nilang yung mga Hudyo. Yung nabanggit sa Quran ay para lang yan sa mga Hudyo.
yung itong Islam ang tamang relihiyon dahil ito ang pinili ng Diyos na relihiyon. Naitanong ko sa aking katunggali, ito bang SD, ito ba ay inangkin ng Diyos na pinili niya na relihiyon niya? Ay sinagot niya, wala daw mabasa na parang malabo yung sagot niya. Ay hindi inangkin ng Diyos na relihiyon niya ang SDA. Pero ito sa Islam, inangkin ng Diyos. Sinabi niya, inna dina indallahil Islam. Ang relihiyon kay Allah Islam. Yan ang ibinigay niya sa mga tao. Sabi ng Allah, raditu lakumul Islam madina. Ang pinili ko sa inyo na relihiyon ninyo ay Islam. Yan ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Walang kuligtahan sa Islam. Yung atake niya kanina, bakit daw may zakat? Yung zakat ay hindi yun iniobliga sa mga mahihirap. Kaya doon lang yun sa mga mayaman sa isang taon na kailangan magbigay sila ng zakat na Last 1 minute. Yung may last 1 minutes. Yung may mga nakaabot yung pera nila doon sa limit. Ang limit, yung 100,000, yun ang pwedeng bigyan ng zakat. Pero kung tama lang ang buhay mo, hindi yun obliga sa iyo ang zakat. Sa Islam, walang kulikta ng pera. Tuwing araw ng Biyernes, pagdarasal, walang kulikta ng pera. Tuwing may ikakasal, walang kulikta ng pera. Tuwing may namatay, walang bayad. Yung namatay, liliguan at idadasal, babalutin ng puti at ililibing agad. Walang bayad. Walang bayad sa Islam. Kaya itong Islam, maganda itong Islam. Yung magbalik Islam, walang bayad din. Kaya maganda itong Islam dahil itong Islam ay makakatiyak tayo dito na paraiso. Kaya yung sinong gusto niya ang paraiso ay mag-Islam siya. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad na sino man ang bikasin niya ang la ilaha illallah ay mapaparaiso. Okay, salamat. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating second speaker, Bro Ali Sultan, isang ustad ng Islam. At dako tayo sa ating final conclusion din. 5 minutes, Bro Camacho ng SDA sa topic na alin ang sulpot, SDA or Islam. Proceed, Bro. Okay. Sa patuloy kong pagpapatunay na ang Seventh-day Adventist ay hindi sulpot na pananampalataya sapagkat ito po ay hinango natin at pinatunayan sa iba't ibang mga talata ng Biblia maging sa kasaysayan. Samantalang ang kapatid na Sultan, ang kanyang pagpapatotoo ng SDA ay sulpot, bunga lamang ng chismis na kanya pong inabot. Ano isa sa katunayan, no? May chismis siyang binanggit, mali pa. Sabi niya 1842. October 22. Walang ganong kasaysayan, kapatid. Ang nasa kasaysayan, October 22, 1944. Yan. Alam yan ng mga nag-aaral sa kasaysayan. Kaya kung kukuha ka lang ng chismis, yung tunay na, hindi yung mali, pamali-mali. Kaya hindi mo napapatunayan ng Seventh-day Adventist sulpot. Mana pa, ikaw po ang nagpapatunay na ang inyong pananampalataya sulpot. Tinanong ko ang kapatid kanina na ano ba akako yung pre-Islamic era. Ay sabi niya yung pre-Islamic era wala pang Islam sa panahon ni Muhammad na kanyang nadatnan. Ngayon sunod nating tanong, ano ginawa kako ni Propeta Muhammad nang siya ay lumitaw? Di sabi niya itinuro niya na meron lamang iisang Diyos. Di ibig sabihin sulpot talaga. Wala pa lang Islam sa panahon nang dumating si Muhammad. Kailan lang nagkaroon ng Islam? Nung dumating si Muhammad, sulpot talaga. Pinatunayan na ng kapatid na Ali Sultan, na sulpot talaga ang Islam. Yan, so maliwanag yan, tinanong natin kanina. Ngayon, ang Seventh-day Adventist ba, sulpot? Hindi nga wala siyang pinatunayan. Hindi rin niya masagot kung sino yung nasa
Revelation 14 na three angels message. Walang iba yan, kundi Seventh-day Adventist. Inaangkin nga ng Panginoon yan eh. Kanya nga iglesia yan eh. Ano ho? Ang tawag parang isa, nalabi. Pansinin niyo kung gaano kahalaga ho ha? Ang nalabi sa ating pong Panginoon. Doon sa Roma 7. Pansinin po ninyo, Roma 7, talata pong Roma 9, talatang 27. Ganito kahalaga ang nalabi sa Panginoon eh. Kahit sa panahon ng Israel, tignan ho ninyo. At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ni Israel o ng Israel ay magiging tulad sa buhangin ng dagat at ay ang nalabi lamang ang maliligtas. Kita po ninyo mahalaga yung nalabi kahit sa bayang Israel eh. Kaya pagdating ng panahong Kristiyano, binabanggit sa atin ang katangian ng tunay na nalabi sa Kapitulo 12, talatang 17 ng Apokalipsis, ay ganito natin mababasa. At nagalit ang dragon sa babae, yung po yung iglesia, at umalis upang bumakas sa nalabi. Yung tinutukoy na nalabi, yun pong iglesia. Na bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Yan ba ay taglay ng Seventh-day Adventist? Yes! Katangian kasi yun eh. Ngayon, ang Islam. Bukod sa pagpapatunay ng kapatid na Ali Sultan na sila ay sulpot. Punta tayo sa usaping founders. Hindi namin itinatatwa na si Miss Ward isa sa mga founders. Pero tignan po ninyo yung salitang founders. Nasa small letter F. Dahil naniniwala kami, isa lang ang capital letter F na founder. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi yan sulpot. Ngayon, yung Islam, sino founder? Tignan nyo ninyo, the major religions of the world. Nasa internet na rin yan. By Robert Pauset, yan ang author. Ang sabi, Muhammad born 570 AD in Mecca and passed away June 8, 632 in Medina. Is the founder of the religion of Islam. Kita po ninyo sino daw ang founder ng religiong Islam? Si Muhammad. Kaya tama yung sagot ni Imam Ali nung pre-Islamic history, wala pa yung Islam. Nagkaroon lang ng Islam nang dumating si Muhammad. Itinuro niya mayroong kaisang Diyos. Kaya lahat ng mababasa ninyo sa Quran, pabor ngayon sa Islam. Pero hindi nila maitatapwa, sila ay sulpot lamang galing sa pre-Islamic religion. Maraming salamat po. Okay, at dyan po natatapos ang debate natin between SDA and Islam. Alin ang sulpot, Seventh Day or Islam? So kayo na po yung magtitimbang dyan. At bibigyan ko sila ng tig 1 minute na pasasalamat. At hindi na ito part ng debate. At unahin ko na si Bro Fernando Camacho sa iyong pasasalamat, bro. Okay. Patuloy ang atin pong pagluwalhati. Walang mapagsidlan ng ating pasasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. At ganun din po sa Debaters Convention Group. Ayan. At kay kapatid na Russia Vista, na hanggang ngayon, kahit inaantok na ay talagang tinapos niya itong programang ito, para makapaglingkod sa mga debatista na katulad nito. Salamat din sa comment section. Ano man ang inyong komento, yan ay isang malaking karangalan ng inyong abang lingkod. Kaya kapatid na Ben, salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa platform. Kapatid na Ruel, na kapatid ko sa pananampalataya. Kay kapatid na Ezra ng Born Again, kapatid na Ben ng Patrianism nga pala. At kapatid na Ruel ng Roman Catholic Church, yan, gwapong-gwapo nating kaibigan yan. At kay kapatid na Rod, yan, at syempre kay kapatid na Wimpy. Ayan. So, hindi magiging maayos ang usaping ito kung wala akong maging kadebate. Ang atin pong napakahusay, gwapo,
Yan, ang makisig, na kapatid na Ali Sultan, isang debatista ng Islam. Maraming salamat po. Sundan niyo po mga kapatid ang aking channel doon sa YouTube. Type niyo lamang po Fernando D. Camacho Jr. Marami na po kayong mapapakinabangan po riyan. Muli, maraming salamat po sa inyo. Purihin natin ng Panginoon. Hasta la vista. Syempre, bigyan ko din ng 1 minute na pasasalamat yung ating bro Ali Sultan. Pasalamat ka, bro. Okay, nagpapasalamat ako sa unang-una sa Allah na siya nagbibigay ng mga biyaya. At pasalamatan ko rin itong si Rasya Vista, biyayaan siya ng Allah dahil siya ay nagsasakripisyo para malaman ang katotohanan. At itong lahat ng mga nakinig kayo diyan sa live at itong nandito sa Rome, itong si Ventilador, Roel Celebran, si Rod Lopez, si Wimpitan, si Roel Tio, at itong si bro Fernando Baisa Camacho, sana din ay dagdagan ng Allah ang biyaya niya sa kanya. Okay, yan lang po. Ganda gabi. At Debaters Convention gusto ding magpasalamat sa ating napakagandang debate ngayon at syempre yung ating mga sponsor dyan, lalong-lalo na yung tantra-veda.com at iba pang sumusuporta sa Debaters Convention at YouTube channel natin. Huwag nyong kalimutan i-subscribe nyo, Debaters Convention Official. At bukas meron tayong debate, Zayn versus Russia, Islam versus Catholic yan. Ang topic namin ay alin yung mas mainam, isang babaeng Kristiyano or babaeng Muslim or Islam. So yun, this is Admin Russia Debaters Convention. We're out. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila